Kamusta na si Via? Tanong kay Melanie ni Janice. Ito ang sumagot sa tawag ng mga magulang ni Via. Hindi natuloy na ikasal ang kaibigan nila at ang boyfriend nitong si Arnel. May isang babaeng nagtungo roon at nanggulo sa gitna ng kasalan. Kiniklaim ng babae na asawa nito si Arnel. Idedemanda raw nito si Arnel ng bigamy kapag itinuloy nitong pakasalan si Via. Sa laki yata ng kahihiyan na inabot ng kaibigan nila, ay nagwala ito nang maihatid na nila sa bahay. Ibinato nito ang lahat ng mahawakan. Nahinto lang ito nang mapagod. Nakatulog na, sagot niya. Anong sabi ng mami niya? Uuwi na ba sila? On the way na raw sila. Kinakamusta niya si Via. Huwag mo na raw nating iiwan hanggat hindi pa sila nakakauwi. Nakakatakot kasi na baka kung anong gawin ni Via. Halos sabay silang umupo sa sofa. Pagod na pagod sila. Hindi lang dahil sa mga huling kaganapan, kundi dahil na rin sa mahabang biyahe. Puyat pa sila dahil madaling araw pa inaayusan na sila ng beautician upang makaabot sa oras ng kasal. What will happen now? Tanong niya kapag kwan. Malaking iskandalo nangyari kanina. Sagot ni Janice kasabay ng paggalaw ng mga balikat nito. How can you undo it? Napahiya sila Via ng sobra-sobra. Kung sa akin nangyari yon, hindi ko alam kung makakaya ko pang humarap sa mga tao. Come to think of it, hindi kaya sinadya ni Arnel na ilayo ang venue at isekreto ang kasal dahil natatakot siya na makaabot sa asawa niya ang balitang manggugulo ito? That's possible. Nakita mo naman na nangyari. But Via was in on it too. Gusto rin niyang isekreto ang kasal. Sumagap ito ng hangin. Ewan ko, hindi ko na alam kung anong iisipin. Imposible namang alam ni Via na may asawa itong si Arnel, kaya pumayag siya na itago nila ang kasal sa mas maraming kakilala. Saka lang pala nila nakauwi at saka nang dumating ang mga magulang ni Via. Anong nangyari sa'yo? Puna ni Denver nang makita siya. Naabutan niya itong binubuksan ng gate ng bahay niya upang ipasok ang sasakyan nito sa garahe. Kakauwi rin lang nito mula sa ipinapatayo nitong klinika. Bakit ganyan ang ayos mo? Daig mo pang dinaanan ng bagyong Milenyo. Pagod lang ako. Kahit pagod ka, dapat masaya ka pa rin. Kasalan ng pinuntahan mo, hindi ba? Tingin ko sa'yo parang kang galing sa lamayan. Natigil kasi ang kasal. May babaeng nanggulo. Pahapyaw na ikinuwento niya rito ang nangyari sa kasal ni Via. Kawawa naman palang kaibigan mo. Ang mabuti pa, sa akin mo siya ipakilala. At least ako, bukod sa cute na, sure pa na binatang binata at hindi two-timer. Natawa siya. Ang galing talagang magyabang na lalaking to. Ang guy mo? Sabi nga sa akin ni Mami sa inyong dalawa ni Kenneth, ikaw ang pinaka-chick boy. Hindi talaga lang maraming admirers. Alam yun si Mama Pressy. Pero kahit naman kailan hindi ako nag-two-time. Oo na, grabe sa pagko-conceited. At hindi ka pa nagyayabang lang lagay ng yan, tama? Ngumisi ito. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw nga, kung hindi mo lang ako stepbrother, malamang nagka-crush ka na sa akin. Hindi agad siya nakapag-react sa sinabi nito. Nagpasundo ka lang sa akin sana. Ayan tuloy, ang bigat na nga nitong dala mo, nabasa ka pa ng ulan. Mabuti sana kung hindi ka sipunin. Ani Denver kay Melanie na namahahamigan ng paninarmon sa boses nito. Nadaanan siya nito sa waiting shed na bitbit ang malaking supot ng telang binili nila ni Janice sa Divisoria. Si Janice na lang ang madalas niyang kasama. Nang magbakasyon si Via sa Cebu ay tuluyan na ito nagpalipat doon sa branch ng bangkong pinaglilingkuran nito. Nauunawaan nila ni Janice na kailangan gawin niyon ni Via para makalimot ito sa masaklap na nangyari sa love life nito. Bakit naman kita aabalahing sumundo sa akin? Alam ko namang busy ka sa klinik mo. Nasiraan lang yung taxi na nasasakyan ko, kaya hindi ako naipasok dito sa tapat. At kaya hindi lang siya agad nakauwi, ay nagpatila muna siya ng napakalakas na ulan. Nabasa nga lang siya dahil umaanggi yung tubig sa waiting shed. Ano ba kasi tong mga telang to? Ipapatahi kong seat cover yan ng sofa at set dining dito. Gusto kong baguhin ang interior ng bahay.
Ha? Gusto mo lang magpa-impress kay Tonichi? Pangangantsaw nito. Kilala na nito si Tonichi dahil nakadalaw na roon ng lalaki. Tulad ng naunang palagay nito, ganun pa rin ang impresyon nito nang makita ang maliligaw niya. Ayon nga rito, kung nun daw na may kwentong lamang niya rito na nakilala si Tonichi, ay 90% sure daw ito na hindi magiging faithful sa kanya ang maliligaw niyang iyon. Pagkatapos daw magtungo ang binata sa bahay niya, ay 99.9% na raw siyang sure na paluluhain lang siya ni Tonichi. Hindi na lang niya pinansin ang negatibong komento na tungkol kay Tonichi. Alam niyang gusto lang siya nitong asarin. Speaking of Tonichi, in-invite niya ako na mag-overnight kami sa Mango Arcade sa kabibili ng father niya sa Zambales. Pumayag ka naman agad? Hindi pa, pinag-iisipan ko pa. Huwag kang pumayag. Napamata siya rito. At sino ka naman para pagwawalan ako, Aber? Ako si Denver. I am the person next to your mother who is the most concerned about your welfare. At ang Tonichi na yan na nagpapakita ng generosity sa'yo, lagi kang binobola. Gusto ka niyang i-invite na mag-overnight sa isang lugar na malayo sa mga taong concerned sa'yo tulad ko. Well, as far as I am concerned, gusto lang niyang makaisa sa'yo. Ang sama mo talaga. Siguro gawain mo yan kaya ganyan lang kasama ang isip na ginagawa mo sa kapwa mo. Sinasabi ko lang sa'yo kung paano mag-isip ang isang lalaki. So gawain mo nga kaya alam mo. Given the opportunity, gagawin ko nga. Hindi niya maunawaan ang sarili niya kung bakit labis-labis ang disappointment niya nang marinig ang sinabing iyon ni Denver. Kung wala akong tinatayo ang sariling prinsipyo at kung gusto rin ng babae, pero pagdating kasi sa bagay na yan, hindi ko ugaling ipilit ang sarili ko. Lalong hindi ko gagawin ang bulahin ng isang babae para lang makuha ko ang gusto ko sa kanya. Medyo nakahinga siya sa ganoon na pananaw nito. Kahit madalas siyang maasar dito, parang mahirap sa kanyang tanggapin kung nagkataong may character flaw pala ito. Feeling mo naman, dakila at mas noble ka pa kaysa kay Tonichi, ganon? Wala akong ganong palagay. Kung mas noble siya sa akin, mas maganda. At least ligtas ang puri mo kahit saan kayo magpunta. Unless na lang, wala ka naman palang balak na iligtas ang puri mo at mas gusto mong patasin pa ni Tonichi. Anitong umisi ng nakakaloko sa kanya. Udas ka talaga. Tumawa ito nang tumawa. Hindi makalabas-labas sa kwarto niya si Melanie kahit alam niyang kailangan na niyang lumabas. Sa ilang sandali ay darating na sa sundo niya. Ngayon ang araw na magtutungo sila ni Tonichi sa Mango Arcade ng mga ito sa Zambales. Alas 6 siya susunduin ito. Ang totoo, nagdadalawang isip siyang sumama. Kaya lang inaka-oo na siya kay Tonichi. Hindi niya alam kung bakit nag-uurong sulong siya. Malamang na may kinalaman doon ng pag-uusap nila ni Denver nang sabihin niya rito ang tungkol sa imbitasyon sa kanya ni Tonichi. Nakapag-inject iyon ng pagdududa at takot sa isip niya. Sumagap siya ng hangin at binitbit na niya ang overnight bag niya. Hindi tama na ngayon pa siya magbaback out. Paglabas niya ng kwarto ay naabutan niya sa sala si Denver. Nakapagtatakang doon ito nakapagkape at sa halip na sa komedor. At napakaaga nitong gumising. Parang sadyang hinihintay siya nitong lumabas. Magkape ka muna. Bungad nito sa kanya. Iniabot nito ang isang tasa ng umuusok na brewed coffee. Ipinatong muna niya sa sofang overnight bag niya bago kunin dito ang tasa. Thanks, ang aga mong gumising ah. Komento niya. Napansin niya na nangingitim ang paligid ng mga mata nito. Parang hindi ito nakatulog. Humigop siya ng kape. Ang sarap ng timpla niyon. Iyon lang ang may pupuri niya kay Denver. Kahit wala itong gaanong alam na pagluluto, magaling ito magtimpla ng kape. This is really nice. Hindi ito umimik. Ni hindi siya nito tiningnan. Nanibago tuloy siya rito. Mabuti pa kapag galit ito. Sinisikmataan niya siya nito na sinesanmunan. Ngayon ay nananahimik ito at alam niyang ayaw niya ng ganong reaksyon nito. Ibigay mo sa akin ang complete address ng pupuntahan niyo. Napanganga siya. Bakit? Para in case of emergency, alam ko kung saan ka pupuntahan.
Para naman akong schoolgirl niyan na mag-field trip. Kailangan pang iwan ng address? Bahala ka. Kapag hindi mo iniwan, baka madulas ang bibig ko kay Mama Pressy at masabi kong hindi babae, kundi lalaking manliligaw mo ang pupuntahan mo ron sa Zambales. Nadidismay ang ibinaba niya sa coffee table ang hawak niyang tasa. Don't even dare. Alam ko sa sarili ko na wala akong gagawing masama roon, pero ayokong mag-alala si Mommy. Iyon naman pala, nagkakaintindihan tayo kung ganoon. So, ang address? Hindi ko pa alam. Mamaya, itetext ko na lang sa'yo. Naputol na ang pag-uusap nila. Dumating ang sasakyan ni Tonichi. Inunahan siya ni Denver na damputin ang overnight bag niya. Wala siya nagawa nang samahan pa siya nito hanggang sa tracker ni Tonichi. Binati sila ni Tonichi. Hindi ginantihan ni Denver ng pagbating iyon. Nahiya tuloy siya kay Tonichi para dito. Sa halip, parang nagbababala si Denver na kausapin nito si Tonichi. Ingatan mo si Melanie ha. Bring her back here in one piece. Huwag mo siyang kukulangan, lalong huwag mong dadagdagan. Makahulog ang bilin nito kay Tonichi na ang itsura'y tila gustong mag-intimidate. Nginitian pa rin ni Tonichi. Count it bro. Paano? Tutuloy na kami. Hindi siya tumingin kay Denver habang paalis sila ni Tonichi. Baka kasi magbago ang pasya niya at hindi na siya sumama kay Tonichi. Ngunit naisip din niya na wala pa namang masamang ipinapakita sa kanya si Tonichi para magduda siya sa pagkatao nito. Medyo stricto ang stepbrother mo no? Komento nito nang may ilang minuto na silang bumabiyahe. Pasensya ka na kay Denver ha. Yun kasi ang bili ng mami ko sa kanya. Hinulaan lang naman niya iyon, ngunit halos nakakasiguro siya na ipinagbilin nga siya nito kay Tonichi. Gusto rin ba kasi na maisip ni Tonichi na may pagkakonserbatibo ang pamilya nila, para kung iniisip man nitong maging agresibo sa kanya ay maghihinay-hinay ito. Tama lang naman na alagaan ka nila. You're a gem. Feeling ko nga ang swerte-swerte ko na nakilala kita. Ngumiti siya rito. Ang cute mong mambola. Natawa ito na parang kinikilig. Well, sana natutuwa ka dahil binibigyan kita ng compliment. Hindi lang kasi ako ng bobola, Melanie. I really meant what I say. Thank you. At alam mo ba, ikaw pa lang ang nag-iisang babae na dadalhin ko sa Zambales. One of these days, ipapakilala naman kita sa papa ko. Nadagdag sa confidence niya ang sinabi nito. Seryoso na yata talaga ito sa kanya. Mahigit na 4 na oras ang biniyahe nila bago sila nakarating sa bayan ng San Felipe. Hindi kalakihan ng mango orchard. May 15 ektarya lang ang sukat niyon, ngunit puno iyon ng mga namumunga mangga. Tuwang-tuwa siya nang makitang hitik sa bunga ang puno. Ayon kay Tonichi, ilang araw na lang at aanihin ang mga iyon. May kalumaan na ang bahay na titigilan nila. Kongreto na yung mga 3 ang kwarto. Pinagpahinga muna siya ni Tonichi. Malamig at sariwa ang hangin kaya madali siya naidlip. Nagising siya nang maramdaman niyang tila may nakatingin sa kanya. Pagdilat niya ng mga mata ay naroon nga sa loob ng kwarto si Tonichi. Nakaupo ito sa armchair, nakangiti at nakatingin sa kanya. May bitbit itong isang bungkos ng gardenia sa isang kamay. Hi, anito. Hi, nag-aalang ang tugon niya. Natandaan niyang inilak niya ang pinto ng kwarto. Hindi na niya kailangan manghula na gumamit ito ng spare key para makapasok sa loob. I'm sorry, I wasn't able to resist watching you sleep. Nakangiti pa rin sabi nito. Na-excite kasi ako nang makita kong maraming bulaklak ang mga puno ng gardenia sa duluhan. Alam kong matutuwa ka sa mga to. Iniabot nito sa kanya ang bungkos sa mababangong bulaklak. Ang gaganda! Sininghot niya ang bango niyon. Salamat! Mas maganda ka pa rin kaysa sa mga yan. Gosh, nilulunod talaga siya nito ng ngiti at papuri ng lalaki. Lunch is ready. Hihintayin kita sa labas. Pinagbasdan niya ang sariwa at makinis sa petals ng gardenia. Napakaganda talaga at napakabango ng bulaklak. Hinagilap niya ang cellphone niya pagkatapos niyang ayusin ang kamang hinihigan niya. Nagtaka siya dahil nakapatay iyon. Hindi niya natandaan na pinatay niya iyon bago siya humiga.
Binuhay na lang uli niya ang gadget. Gayunman, hindi napalis ang ngiti niya hanggang makalabas siya ng kwarto. Inahaw na malaking isda, sawsawang kamatis na may tinadtad na manggang hilaw, sibuyas at bagoong, adobong pusit at sinigang na hipon na pinagsaluhan nila ni Tonichi. Nagpakabusog sila ng husto. Hindi niya alam kung sino nagluto ng mga yon. Ang sabi nito, may caretaker daw sa bahay nila at marahil iyon ang naghanda ng mga kinain nila. Hindi nga lang niya makita ang caretaker. Pagdating nila kanina, wala siyang nakitang ibang tao roon maliban sa kanilang dalawa. Grabe ang busog ko, aniya, pagkatapos itong pilitin siya na kainin pa nila ang dessert na hinog na mangga. Ako rin, sang-ayon nito. Wala namang problema, pwede nating pababain ang mga kinain natin. Come on, let's take a walk. I'll show you a nice place. Isang katama-tamang lalaki ng fish pond na pinagdalhan sa kanya nito. Malayo na yun sa Mango Orchard. Ayon dito ay kaibigan nito ang may-ari niyon. May fancy fruit bridge din ito sa isang bahagi ng pond. Kitang-kita nagsisilango yung isda roon. Lahat na lang yata na makikita niya sa lugar na iyon ay maganda sa paningin niya. Naramdaman niyang kinuha ni Tonichi ang isang kamay niya. Melanie, kahit makaunti, hindi mo pa nararamdaman sa puso mo na magugustuhan mo rin ako? Tanong nito. Hindi agad siya nakaimik. Nainis siya sa sarili niya. Dati kilig na kilig siya rito. Ngayon, nagtataka siya kung bakit tuwing nagkikita sila at nagkakausap ay tila tahimik niyang hinahanap ng mali ang kilos nito. Dinampian nito ang halik ng likod ng palad niya. Hindi siya makatutol. Pakiramdam niya ang sarili niya ay makakaramdam uli siya ng kilig na nadama niya noong mga nag-unang kita. Dumampi uli ang mga labi nito sa likod ng palad niya habang titig na titig ito sa mga mata niya. Hindi niya nagawang kumurap nang lumapit pa ito at halos magkadikit na ang mga katawan nila. Nakaramdam na siya ng maunting kilabot. Sa puntong iyon ay biglang nagring ang cellphone niya. Nahila niya ang kamay na hawak nito. Excuse me. Si Denver ang tumatawag nang tingnan niya ang screen ng cellphone. Lumayo siya kay Tonichi bago niya sinagot ang tawag. Hello? Nakarating na ba kayo? Tila naiinip na tanong nito. Oo, kanina pa. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin tinetext kung sa akin ang address nito? Nakapikit siya. May kakulitan din talaga ang lalaking to. Lahat na lang yata ng paraan para masira magandang mood niya ay may isip nito. Pati ba naman ang pag-unwind niya, sisirain pa nito? Humarap siya kay Tonichi. Where we are exactly? Sinabi niya dito sa kinaroroonan nila. Inulit niya iyon kay Denver. O ngayon, masaya ka na? Neembyar ng tanong niya. Hindi ako ang sasaya kundi ang mami mo. Tumawag siya kanina. Wala akong maibigay na kahit pangalan man lang ng sitio na kinaroroonan mo ngayon. Kaya nag-aalala siya. Hindi ka naman namin makontak. May lugar kasi rito na walang signal eh. Sabi niya. Sige, tatawagan ko pa siya. Wait! Napapikit na lang siya. Sa busy tone na lang narinig niya. Pinutol na ni Denver ang tawag. Nakokonsensya siya. Akala niya gusto lang talaga ni Denver na sirain ang mood niya. Ang mami pala niya ang nangungulit dito. Nang balikan niya si Tonichi ay may hawak na itong isang tangkay ng malaking yellow bell. Nakangiti ito nang ilagay nito sa likod ng tainga niya ang bulaklak. Kumanta pa ito ng kanta ng telenobelang Rosalinda. Tumawa siya ng tumawa. Nang huminto ito ay bigla siyang hinapit sa baywang. You've made me really happy, Melanie. I have a feeling that you can make me even happier. Hindi siya nakahuma. Kay lakas lalo ng kabog ng dibdib niya. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!